So ito na. Ay, white beach din. Dito lang. Dito sa beach o dito sa kalsada? Yung alin, yung dadaanan. Sige, dyan lang sa gilid ng kalsada. Para mas mabilis. Kasi paggabi na eh. Ah, ito na yung sementeryo. Okay. Ikwento mo kaya sir. Samahan mo ako saglit. Para makita mo rin ako mag-vlog. Ayaw mo? So welcome back mga master. Ngayon, wala tayo sa mga magagandang isla ng El Nido dahil nandito tayo sa kanilang sementeryo. For the first time ay pinuntahan ko ang sementeryo ng El Nido. Kahit pangalawang beses ko nang pumunta rito. Ano bang kwento rito? Mayroon tayong pupuntahang puntod mga master. Na-research lang natin at kasama natin yung isang local guide na mag-aano sa atin kung saan inilibing yung isang Becky na nagdala daw ng lalaki dito sa sementeryo mga master. Wait lang. Tapos doon ko nakikwento yung kabuuan. Pero kung bago ka lang sa channel natin, hilig mo yung mga ganito, mga nakakatakot or mga adventure, may mga isla na tayong pupuntahan ngayong summer, ay suportahan yung mga master. I-subscribe nyo na po at pakilike ang video para po mas ma-update kayo sa mga panibago nating video. So let's go. So sementeryo nila rito, mabababa lang yung mga bubong, tapos tabing dagat. Pupunta tayo doon sa pinakatabing dagat. Ay, hindi ano yung daan. Saan yung pinakamalaking cross dito, sir? Ito. Ah, okay. Sige, i-bird na lang natin. Itong natumba. Wait lang ah. So, ito yung pinaka-cross nila mga master. Ano, sir, hindi naman uso dito sa El Nido yung mga kulam-kulam. Hindi naman. Marami. Marami din? Nagpupunta rito sa sementeryo? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Tignan nyo guys, oh, nabuwal yung krus ng pinaka ano nila dito sa pinaka sementeryo nila. So ito mga master, meron dito isang malaking balete sa sementeryo ng ng El Nido dito po sa Palawan. At makikita nyo medyo creepy siya. Ang mga basura sa galing ng dagat. White beach talaga yung yung pinaka sementeryo. Oo. Social, di ba? Hindi na tayo makapagpalipad ng drone guys kasi gabi na rin. So yung kasama nating nag-guide sa atin dito, kasi alam niyo naman guys, hindi tayo taga dito. Ang ganda ng So puntahan na natin guys yung puntod. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna yung pinuntahan kong isla dito po sa El Nido kanina lang. Magmula sa Puerto Princesa City sa Palawan ay bumiyahe tayo pa El Nido ng 5 oras. At syempre hindi natin papalampasin ang mga isla rito kahit may mga sementeryo tayong pinuntahan. Ang kauna-unahang isla na ating pinuntahan dito ay ang tinatawag nilang Helicopter Island. Kasama ito sa tour package na inyong pupuntahan. Tignan nyo yung buhangin, parang asukal Grabe. Siguro naman ay obvious na mistulang helicopter ang hugis nito, kaya ito tinawag na Helicopter Island. Hey guys, yung tubig hindi na. So dito mga master, allowed siya ng 40 to 45 minutes kayo mag-stay dito sa isla. For me, i-rate ko siya 1 to 10, mga 6. Oo. Dahil medyo mabatulong sa part na to. Ito lang yung medyo hindi siya purong buhangin. Pero yung buhangin niya naman, i-rate naman natin siguro between mga let's say mga 7 ganun out of 10. Parang sinimento. Part na walang masyadong tao mga master.
few moments later. So ito na siya mga master, hindi ko na po ipapakita yung details niya. So isa po siyang Becky na di umano ay dito na po pinagtripan at pinatay sa sementeryo. Dito na din siya inilibing mga master. So itago na lang natin siya sa pangalang Leslie. Kasi medyo sensitive po ito. So ano nangyari sa dito siya? Anong ginawa? Nakipag-meet siya dito sa sementeryo. Ngayon, Tapos napag-tripan. ilan yung ka-meet up niya? Marami, mga 3-5. 3 o 5 yung ka-meet niya. Tapos siya lang mag-isa. Siya lang. Ang lakas naman ng loob nun. Tapos, nangyari ito, sabi mo kanina, 10 years ago. Mga master, ang nangyari pala is, nakipag-meet dito sa sementeryo ng more than 3 na lalaki. Baka mamaya may usapan sila or what. Ngayon, ano ba yung dahilan bakit daw pinatay siya rito? Trip lang siguro yun. Pinagtripan lang siya. Okay. So ito mga master, disclaimer, kung ano po yung madetect natin ditong mga words or hindi po natin masasabi na ito po 100%, pero ito po ang kadalasang ginagamit ng mga sikat na mga paranormal vlogger or investigator po sa Amerika tsaka sa iba't ibang part ng mundo. So Ghost Tube, try natin dito sa kanyang puntod guys. Yung ay, dinig mo? Nagsalita siya, hindi ko maintindihan. Are you here? Oh my gosh. One more? Are you here? Hello? You need help? Do you need help? Wala. Nasasabi kong legit talaga to guys. Kasi pagka may time na nagsasalita yan gulat naman ako sa aso na to. Bigla. Hello? Wala talaga. So doon tayo pumunta guys sa kung saan siya nakita. Wala. Bye-bye daw. Bye-bye. Narinig mo? Bye-bye. So ituturo ko sa inyo guys kung saan siya nakita after nitong puntod niya. So ilang taon na yun sir? Nasa 20 no? So yan, mag-iingat tayo mga, lalo na dito natin imimit sa sementeryo, lalo na po yung mga syempre hindi natin masasabi yung mga panahon ngayon. Ang sabi more than 3 yung kamit niya na yun, nakipag-meet siya tapos 3 pinatay siya. Ano yun, hindi siya natatakot na nakipag-meet siya rito? Kaya Hindi, niyaya niya. Siya mismo yung nakipag-aya. Dito raw siya pinatay. Anong ginamit? Pinampatay sa kanya? Bote din, pinasok yung bote sa atin. Ano? Pinasok yung bote sa atin. Trip talaga. So mga masara, yung story medyo medyo sensitive. Yung bote daw, mismo, itinasok daw dun sa pinaka, alam niyo na, yung pinaka daanan ng dumi. Oo. Nung Becky. At yun na nga, siguro baka pinahirapan pa. Hindi kaya ito, tinorture pa ba? Ayun ang nakita. Wala. So ito mga master, naglalakad na kami kung saan siya nakita. Yung di umano Becky na yun. Bakit naman kasi niya naisip na na makipag-meet dito pa sa sementeryo? Hindi naman foreigner yung inano niya, di ba? So dito sir. Ay, may nagsasalita na agad. Ano ba yan? Saan dito? Nakakalul. May mga nagsasalita. Parang nahihirapan yung boses.
Huwag daw. Huwag. Doon na nga tayo. Kinikilabutan ako dito. Ito sir. 8/8/1998. In fairness in fairness malinis yung sementeryo ninyo. Mga kamaster natin dito sa El Nido. So anong itsura niya nung nakita siya rito, sir? Nakadapa o nakadapa? Nakadapa siya. So yan guys, dito na siya nakitang nakadapa. Subukan natin. Sino nakakita pala sa kanya? Mga local. Ay, yung mismo nagbabantay? Hindi, yung mismo supporter, yung nagbabantay ng sementeryo na to? Nasaan kaya siya? Ayan, so, subukan natin gumamit ng ano dito sa part na to guys. Para ano, kasi may maririnig ko yung mga bata sa background guys kasi malapit dito. Baka naman matagal niya nang ginagawa yun, nakikipag-meet siya tapos baka mamaya ang conclusion ko rito mga master, wait lang So, ang conclusion ko rito mga master, itong Becky na nakipag-meet dito sa sementeryo, feeling ko matagal niya nang ginagawa, nakipag-meet siya sa isang lalaki muna tapos baka inaya niya or na magsama ng dalawa kasi 3 araw sila na magsama ng dalawa pang lalaki na parang barkada siguro nila or what, kaya dito po ginawa sa sementeryong ito. So ngayon baka hindi sila nagkasundo sa presyo or what, dito na siya pinatay sa sementeryo ito. Pero ito po legit po itong story na ito, hindi po ito gawa-gawa, ito po ay nangyari talaga mismo. Marami pong makakapag patunay na dito po sa El Nido na dito po pinatay yung Becky na yun 10 years ago po ang nakakaraan. So hindi lang natin masabi yung full details nitong Becky kasi mahirap na po, wala tayong pahintulot sa pamilya, pero ako po ay humihingi pa rin ng nakikiramay pa rin ako sa nangyari at nakakalungkot po yung pangyayari na yun. So yan mga master, subukan lang natin gamitin tong ghost app kung sakali. At kung may madetect tayo, tignan natin. Video natin, abangan nyo po yung video natin sa Culion Island. Babalik po tayo doon para po sa isang abandonadong isla na ating pupuntahan. So, let's go. Hello? Ay. Ano yun, sir? May narinig ka? No. Hello? Oh, sumasagot. Are you here? Hello? You died here? Is this the exact place you died? Hello? Ay, your front. Oh my gosh. Sa harap daw. Baka dito nga. Your front. Baka dito nga guys. May kilabutan ako. Iba-ibang boses. May babae, may lalaki. Kasi pwedeng masagap kasi nito guys. Sementeryo nga kasi ito. Kaya hindi natin masasabi na ano. Tara sir. One way. Oh my gosh. One way daw. Ha? Sabi niya one way. Wala naman sinabing wrong way. Man. Tingnan mo beach na beach yung ano nila. Mga master, meron akong kakilalang manggagamot o yung nagpatawas ako before. Ang sabi sa akin, wag na wag raw akong magdadala ng kahit anong mga gamit sa sementeryo kasi simbolo daw po ng kamatayan ng sementeryo. So
Walang pag-angat, walang pag-asenso pag nagdadala ka raw ng mga gamit ng patay. Bakit naman tayo magdadala, diba? Creepy. Ayun, laki nito.